Nang matawagan ni Margaret si Derek ng gabing pagtitipon para ipaalam na umalis na siya, sinabi ng lalaki sa kanya ng masamang balita. Malabo nang mabawi pa niya ang hospital. Naibenta na ng karamihan ng mga shareholders ang bahagi ng mga ito sa hospital. At ang buyer ay walang iba, kundi si Francisco. Ibig sabihin, isa na lang ang natitirang solusyon sa problema niya. At iyon ay ang tanggapin ang nilatag na offer sa kanya ni Francis. Marami pang ibang paraan, Margaret. Kailangan mag-isip pa siya. Hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Pero isang linggo na halos na nagdaan, ay wala pang nangyayaring progress sa mga lakad niya. Napahawak ang dalaga sa kanyang kwintas. Iha. Nagising siya sa malalim na pag-iisip nang marinig ang paos na boses ng kanyang papa. Tinanggalan na ng mga tubong nakakabit dito kaninang umaga. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa bench sa isang panig ng dingding at lumapit dito. Gagawin ko po ang lahat, kaya magpagaling lang kayo, papa. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng ama bago ito pumikit ulit para magpahinga. Pagdating ng kanyang mama para siya naman magbantay ay saka siya aalis. Kailangan na niyang kumilos para tutuhanin ang pangakong binitiwan sa ama. Bago puntahan ang tao na kailangan niyang harapin para mabawi ang hospital, ay nagtungo muna si Margaret sa sementeryo para bisitahin ang puntod ni Ferdy at magpaalam na din. Alam niyang maiintindihan siya nito. Ang mga magulang na lang ang natitira sa kanya at kinakailangan pang atakihin ang papa niya para matauhan siya. Nalunod kasi siya sa lungkot niya nang mawala si Ferdy. Nasa loob na siya ng hotel ni Francis. Magdadalawang taon pa lang ang gusali at iyon ang unang beses na tumapak siya doon. Di mapagkakailaan na mahal doon. Lumapit siya sa front desk para sabihin na may appointment siya kay Francis. Ay matamis ang ngiting pinasamahan siya nito sa isang hotel attendant. Sumakay sila sa elevator. Umakyat na ang elevator papunta sa penthouse. Nakaramdam si Margaret ng kaba. Isang napakalaking desisyon ang gagawin niya. Nandito na po tayo, ma'am. Si Sir Francis is waiting for you, sabi ng attendant. Lumabas siya ng elevator at naiwan ito. Malawak at maaliwalas ang penthouse. Napapalibutan ng salamin. Mataas ang Empire. At tanaw ni Margaret mula sa kinatatayuan niya ang buong bahagi ng syudad. Inilibot niya ang tingin sa paligid at natagpuan ang isang malaking desk. May nakapatong na laptop doon. Nakarinig siya ng pagbukas ng pinto at nakita niya si Francis. It was probably his bedroom door. Parang naglaho ang tapang na baon niya ngayon dahil magkaharap na naman sila. Good morning. I hope you don't mind what the cook has prepared. Luckily, I was able to meet with you on such short notice. Napatitig siya kay Francis at gusto niyang ipilig ang ulo para palisin ang paghangang na darama niya para dito. Napansin niyang itinuro nitong mesa. May nakahanda ng pagkain doon. Dumiretso ito doon at pumesto na. Hindi siya natinag sa kinatatayuan niya. Sasabihin niya lang ang desisyon niya dito. Tapos na ako kumain, sabi niya. Napaka-importante yata ang sadya mo na napakaaga mong nag-breakfast. Pwede bang maupo ka man lang, Margaret? Ano ba talaga ang kailangan mo? At hindi mo man lang sinabi sa telepono. Pinapahirapan siya ni Francis. Gusto nitong manggaling sa kanya ang lahat. Alam niyang may ideya na ito kung bakit niya ito sinadya dito. Bumuntong hininga siya para maibsan ang kabang nasa dibdib niya. Naupo siya sa silya sa tapat nito. Saka sinabi ang kailangan niya.
Hindi ko alam kung seryoso ka sa sinabi mo noong gabi ng party. Pero nakabuo pa rin ako ng desisyon. If your offer still stands, I will marry you, Francis. Tuparin mo ang pangako mo na ibabalik mo ang hospital sa aming pamilya. Kapalit ng pagpapakasal ko sa iyo. Mangako ka rin na wala kang gagawin na labag sa kalooban ko sa mga panahon na kasal tayo. At sa oras na magsawa ka na at mawala na ang curiosity mo sa akin, ay papakawalan mo na ako at hindi ka na muling magpapakita sa amin. Matatag na sabi niya. Don't worry. Gagawin ko ang lahat para hindi ka malugi sa arrangement natin. Ang pera mo. Let's not talk about money this early. Mataman siyang tinitigan ng binata. Walang ekspresyon ang gwapong mukha nito. Well, do you still want to marry me? Paano kung hindi ako magsawa sa iyo? Paano kung magustuhan ko ang ideya na mag-asawa tayo at ayaw na kitang palayain pa? Alam kong imposibleng mangyari yan. Bago ako nagpunta dito, ay nagbasa ako ng mga articles tungkol sa iyo at nalaman kong ikaw ang tipo na hindi magpapatali sa kasal. Inalok mo lang ako dahil hindi mo ako makukuha sa ibang paraan. Hindi ka nagtatagal sa buhay mag-asawa, Francis. At lalong-lalong kung ako ang magiging asawa mo. She sounded so sure and brave pero nangangatog ang mga tuhod ni Margaret sa ilalim ng mesa. We'll see. Let's get married then, Dr. Margaret Montelivano. Sagot nito, as if closing a business deal. Napaigtad siya ng dumukwang ito at abutin ang kamay niya. Go home and pack your things. Wala na tayong dapat hintayin pa. We are going to meet a dear friend of mine for our wedding preparations. Ha? Saan tayo pupunta? Sa Sofia. Sa pagkakaalam niya, ang Sofia ay isa sa mga hotel sa pag-aari ng binata. Tatawagan ko ang kaibigan kong piloto pagkaalis mo. Patuloy nito. Helicopter? Sunod-sunod ang naging pagkurap ni Margaret. Alam kong ayaw mo ng kamera at ng atensyon ng media. Pero hindi simpleng kasal ang ibibigay ko sa iyo, Margaret. Isang beses lang ako magpapakasal. Might as well give you a perfect wedding with all the trimmings. Ayaw niyang bigyan ng ibang kahulugan ang sinabi ni Francis na isang beses lang itong mag-aasawa. But my parents, mukhang ngayon pa lang ay umaatras ka na sa kasunduang ipinasok mo. No, pinal ang desisyon ko. Wait for me here. Natatakot lang siya na baka bago magsawa sa kanya si Francis ay mahulog na ang loob niya sa lalaki. Alam niyang hindi magiging madali ang mga araw na magkakasama sila. Samantalang nilalabanan niya ang pagkakaakit niya dito. After an hour of travel, ay narating nila ang hotel. Bigla ang desisyon niya at biglaan din ang ginawang paghahanda ni Francis para sa kasal nila. Hindi niya inaasahan na ang oras lang ang bibilangin at matatali na siya sa lalaki. Nagpaalam lang si Margaret sa mama niya na may inaayos para mabawi nila ang hospital. Sinalubong sila ng lalaki na kilala niya sa pangalang Ronan. Isang makakahulugang tingin at ngiti ang ibinigay sa kanya nito bago ibinaling ang atensyon sa pakikipag-usap kay Francis. Nang nasa lobby na sila ng hotel, ay kakaibang inis ang naramdaman ni Margaret nang magilaw na salubungin ni Francis ang isang sopistikadang babae. May kutob siyang ito ang dear friend na binanggit ng lalaki. Nakumpirma niya iyon nang mahigpit nitong yakapin ang binata at humalik pa sa pisngi ng huli na parang bang hindi nito nakita na hawak ng nobyo ang kamay niya. Margaret, meet Marie. She's one of the country's best wedding coordinators.
Tumatatak sa mga taong mga kasal na ino-organize niya. Grabe ka naman makapag-describe, Franz. Nakangiting sabi ni Marie. At may Franz pa itong nalalaman. Feeling close. Margaret, para kang nagsiselos na girlfriend. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang ihagis palabas ng hotel ang wedding coordinator. Gustong gusto niyang sabihin kay Francis na siya na ang bahala sa kanilang kasal. Pero nagpigil siya. Inilahad na niya ang palad. Pleased to meet you, Marie. Mabuti at isang magaling na coordinator ang napili ng fiancé ko. She emphasized the word fiancé. Hindi napansin ni Margaret ang pakikipagpalitan ni Marie nang makahulugang tingin kay Ronan. Tinanggap ng babae pakikipagkamay niya at nahihiya siya dahil wala siyang maramdamang kalyo sa kamay nito. Di tulad ng sa kanya. Sa poolside piniling i-discuss ni Marie ang mga ideya. Panay lang ang tango ni Francis dito. Sa unang pagkakataon, ay gusto niyang ma-insecure sa kabaro niya dahil elegante ito. Siya, 3 taon siyang nagluksa. Aminado siyang napabayaan niya ang sarili. Hindi niya alam kung bakit may nakapa siyang pagsisisi sa loob niya. Margaret, alin dito ang gusto mo? Tanong sa kanya ni Francis. Sa wakas, ay napansin din siya nito. Para kasing si Marie lang ang kasama nito mula nung dumating sila sa Sofia. Ito ang pinakagusto ko. Sabat ni Marie. Ang beach wedding package ang tinutukoy. Iyon din ang dream wedding ni Margaret. Sa katunayan, ganoon ang plano nila ni Ferdy. Sa di malamang kadahilanan, ay nawalan ng apil sa kanya ang puting buhangin at tunog ng alon sa dalampasigan habang nakikipagpalitan ng vows. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Francis at Marie na naghihintay ng sagot niya. Wala ako gusto dyan. Hindi ko gusto ang beach. Ayaw ko rin ng garden wedding dahil common na iyan. Higit sa lahat, ayaw ko ng poolside wedding dahil parang hindi natural. Hindi nagsalita si Francis. Nagsalubong ang mga kilay nito. What do you suggest then? Tanong ni Marie. Ask him. Sabi niya na inunguso si Francis. Wala siyang gana na makipag-usap sa dalaga. I want something unique. Something natural. Something mysterious. Something that I can call mine. Sabi ni Francis na nakatingin sa kanya. Unique, natural, mysterious, yours. Pananguntang ulit ni Marie. May naaaliw ng ngiti sa mga labi. Nanunudyo ang mga mata nito nang mapasulyap sa kanya. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga bisngi. How about you, Margaret? Mukhang hindi siya tatantanan ni Marie. I want something like that too. Tumayo siya bago pa man makapagsalita ang dalawa. Excuse me, I need to use the restroom. She hated the idea of leaving Francis alone with Marie. Pero may pakiramdam siya na malapit na niyang ipahiya ang sarili pag hindi pa siya umalis doon. Sa bawat pagkakataon na magbimit silang tatlo para naghahanda sa kanilang kasal, lalong lumalala ang inis na nararamdaman ni Margaret para kay Marie. Palaging ito at si Francis ang magkausap at halos magkadikit na parang tagapakinig lang siya. Hindi niya maipaliwanag ang naramdamang pagkairita sa wedding coordinator. Regular niyang tinatawagan ang kanyang mama to check on her father. Maganda naman daw ang progress ng kalusugan ng kanyang papa, lalo pa na't nalaman nito na mababawi nila ang hospital. Lumabas siya ng silid matapos pag-usap nila ng ina. Nang hapong iyon at napadako ang mga mata niya sa paglubog ng araw, naiengganyo siyang lumabas at maglakad-lakad sa dalampasigan. Para siyang nasa paraiso. Iilan lamang ang nakakasalubong niya. Serenity. Iyon ang hatid ng sunset sa kanya. For 3 years, ay nalunod siya sa depresyon. Natagpuan ni Margaret ang sarili
na muling nakakangiti. Napapansin na niyang muli ang kulay ng paligid. Hindi niya alam na may positibo palang maidudulot ang panibagong pagsubok sa buhay niya. Wala siyang balak maligo sa dagat, pero nang iinganyo ang asul na tubig. Kaya kahit hindi nakadamit panligo, ay lumusong siya. Para siyang bata noon lang nakakita ng beach. Nang magsawa siya, ay saka lang niya na malayang dumidilim na. Aahon na dapat siya ng manigas ang isang binti niya. Naramdaman na lamang niya na ang katawan na tinatangay ng alon, hanggang sa tuluyang lumubog siya sa tubig. Parang pelikula na nagbalik sa kanya ang mga magagandang alaala ng buhay niya. That was when Margaret realized na gusto pa niyang mabuhay. Pero imposible na yata iyon. Bago siya panawan ng uliran, ay naramdaman niyang may matipunong braso na pumaikot sa baywang niya. She's fine. Papagpahingain mo muna siya. I suggest din na wag siya agad magkikilos at baka mahilo siya. Narinig niya ang sabi ng di pamilyar na boses ng isang lalaki. Thank you pare. Maaasahan ka talaga. Boses ni Francis iyon. Nang marinig ni Margaret ang papalayong yabag ng mga paa, ay dahan-dahang inumulat niya ang kanyang mga mata. Napagtanto niyang mali ang akala niyang nag-iisa na lang siya dahil nakatunghay sa kanya si Francis. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. How are you feeling? May masakit ba sa iyo? Nahihilo ka ba? Sunod-sunod na tanong ng binata. Akala niya ay katapusan na niya. Pero ngayon ay kaharap niya si Francis at sigurado siyang buhay pa siya. I'm fine. Mabilis na pinakiramdaman niya ang sarili. Hindi na ang damit na suot niya kanina ang suot niya. Nakaroba na lang siya ngayon. Huwag kang mag-alala. Si Marie ang nagbihis sa iyo. Sabi nito na parang nabasa ang tanong ng isipan niya. Sigurado lang na okay ka lang? Francis, ako ang nagmamay-ari ng katawan ko, kaya sigurado akong walang problema. Isa pa, doktor ako, kaya alam ko. Pwede mo na akong iwan. Pag-iwas ni Margaret sa komprontasyon, napalis ang pag-aalala sa mukha ni Francis. No, I won't. Hindi ko gagawin yun hanggat hindi ko nalaman kung ano ang pumasok sa utak mo para gawin ang ganoon. Dumagundong ang boses nito. Kumalat sa buong kwarto ang otoridad nito. Hindi niya magawang magsalita at ipagtanggol ang sarili. Siguro nga ay may karapatan itong magalit dahil naabala ito. What was that all about? Kung hindi kita nakita, malamang ay malamig ka ng bangkay. Ganyan ka na ba kagalit sa mundo? Pinulikat lang ako. Sagot ni Margaret. Nakagat ang labi. Kaya muntik na akong malunod. Pinulikat? Pinulikat ka? Kung di lang siguro siya kinakabahan dahil silang dalawa lang ni Francis sa silid, ay natawa siya sa itsura nito. Akala yata nito ay nagtangka siyang magpakamatay. Oo. Ngayon, masaya ka na nalaman mo na ang dahilan kung bakit ako lumubog sa tubig kanina. Pasensya ka na kung naputol ang pagdi-date ninyo ni Marie. Hindi ko sinasadyang maabala ka. Bumangon siya at biglang nakaramdam ng pagkahilo. Mukhang nahalata iyon ni Francis at maagap siyang naalala nito. Nagsimula na namang bumilis ang pintig ng puso niya. Then, their gazes met. Parang may sariling isip ang mga mata nila na nag-usap ng nararamdaman ng isa't isa. Hindi pa naman niya naaanalisa kung bakit ganoon ang pagtugon ng puso niya. Sa pagkakalapit nila, ay niyakap na siya ng binata ng mahigpit. Parang gusto nang kumawala ngayon ang puso ni Margaret mula sa kanyang dibdib. Silly doctor, bulong ni Francis. Hindi siya gumanti sa yakap nito
at nanatiling tahimik. Parang mabilis na roller coaster ride ang lahat. At hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya sa kanyang nararamdaman pag nasa malapit ang lalaki. Nangako siya sa puntod ni Freddie na ito lang ang iibigin kahit ano pa ang mangyari. Mahihirapan yata siyang panindigan ang pangakong iyon, lalo pa at natuto na naman siyang mabuhay dahil kay Francis. 2 beses pa lang kitang nakitang nag-aalala ng ganoon, ani ni Ronan. The first one was when we rushed Sofia to the hospital 5 years ago. At ngayon, sa halip na sagutin ang abogado, ay dumiretso si Francis sa likod ng kanyang desk at nahahapong naupo. Sumandal siya at pumikit para ipahinga ang sarili. Sa samot-saring emosyon na napukaw ni Margaret sa kanya, kahit pa i-deny, I'm in love. I'm in love with her, pare, sabi niya. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay wala na siyang nakitang pagkagulat sa mukha ng kaibigan. Alam ko nang mangyayari ito. Akala ko, curiosity lang ang nararamdaman ko. Attraction. Awa. Pero parang gumuho ang mundo ko kanina nang makita kong nalulunod siya. At akala kong mawawala na siya sa akin. At nang karga ko siya kanina, ay parang nagbalik ang kakaibang takot na nararamdaman ko nang hawak ko ang kamay ni Sofia noong iwan niya ako. Ano ngayon ang gagawin mo? Hindi ko alam. Pero nangako ako sa puntod ni Sofia na ipaghihiganti ko siya. Naihilamos niya ang palad sa kanyang mukha. Pero di ko na yata kayang makita na masaktan pa si Margaret. May inabot na envelope si Ronan sa kanya. My early birthday gift to you. Make use of it to sort things out between you. Dumistansya ka muna kay Marie. Dahil hindi man magsalita si Margaret, ay parang gusto niyang sabunutan si Marie. Pag nakikita niya kayong nag-uusap, ikaw tong nagsiselos. Panunodyo niya sa kaibigan. Nagsalubong na ang kilay nito dahil sa sinabi niya. Kunwari ka ba? Ayaw mo lang na nilalapitan ko si Marie. Umiling lang ito sa kanya. Anyway, invitation yan sa isang charity event. Ibinigay sa akin ni Marie. Ligawan mo na kasi. Malakas ang tama nun sa iyo. Hirit pa niya. Marunong akong dumiskarte ng akin. Ikaw ang nangangailangan ng instruction dahil simpleng marriage proposal. Binabalahura mo pa. Isama mo si Margaret dyan. Tinapik siya ni Ronan sa balikan. Nang siya na lang naiwan sa opisina niya, ay binuksan niya ang invitation. Live, Love, Hope Charity Outing. Iyon ang nakasulat sa invitation. Parang may automatic play button ang kanyang utang. Dahil hindi niya matanggal sa isipan ang mahigpit na yakap na ibinigay ni Francis sa kanya. It was just a hug. At kung iisipin, ay mas dapat naguluhin ang isipan ng halik na ininakaw nito sa kanya. Pero kung may ano ang yakap nito, na hindi niya iyon makalimutan. Matapos umiba ang ayos ng higaan, ay nagpa siya si Margaret na bumangon na lang. Pinatungan lang niya ng robe ang pantulong. Isang malaking suite na 2 kwarto na konektado sa nagsisilbing receiving area. Ang inuokupan nila ni Francis. Madilim na ang sala nang dumaan siya, kaya naisip niyang natulog na siguro ang lalaki. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dalampasigan. Dahil malalim na ang gabi, ay wala ng gaanong tao sa paligid. Pilit niyang kinapa ang sakit na nararamdaman niya noong tuwing napag-iisa siya, pero hindi na iyon malinaw.
Hindi niya alam kung kailan natutong makalimot ang puso niya. Ang alam lang niya ay napakabilis ng mga pangyayari. Malinaw na nagbalik sa kanya ang mga tagpo na kasama niya si Francis. Habang naiisip iyon, ay hindi niya napigilan ang mapangiti. This must stop. Pinalis niya ang mga alaala nila. Matapos ng ilang sandali, ay napatitig sa kawalan at nagpasya siyang bumalik na sa hotel. Pagpihit niya, ay nakatayo ilang dipa mula sa kinatatuyuan niya si Francis, wearing a pair of pajamas. At mukhang kanina pa ito naroon. Margaret, sinungaling ka. Kung itatanggi mo pa rin ang kakaibang nararamdaman mo para kay Francis. Her hand automatically moved up to her chest. Para na namang sumasali sa karera ang puso niya. Hindi ka rin nakatulog? Tanong nito. Umiling lang siya. Mabilis na iniiwas niya ang paningin dito. Itinaas ng binata ang hawak na bote ng alak. Nahagip ng mga mata niya ang kilos na nakapatingin siya dito. Sa isang kamay nito, may 2 wine glass. Pampatulog. May maliit na boses sa isipan niya ang nagsabi na tanggihan ito. Pero nanaig ang kagustuhan niyang makasama ito. Para silang mga campers na naupo sa buhangin. Kahit na may halos na talampakan ang distansya sa pagitan nila, ay nakaramdam si Margaret ng tensyon sa dibdib niya. Nilaro-laro ng isang paa nito ang isang maliit na shell. Nung akala ko nagpakamatay ka, ang daming pumasok sa isipan ko. Kahit ang pinakamaliit na nilalang, kahit ang pinakamabagal ay gustong mabuhay, ikaw pa kaya na tao? I was so angry. Umpisa nito. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko sinasadyang isipin na nagtangka kang magpakamatay. Kanina lang kasi parang naitakip ni Francis ang isang kamay sa mukha nito. I'm sorry. Thank you. Sabay silang nagsalita. Ikaw muna. Hindi na uso ang ladies first ngayon dahil may gender equality na. Iniabot nito sa kanyang isang kupeta ng alak. I'm sorry. Iyon, nasabi ko rin. I'm sorry if I overreacted. Akala ko kasi kanina ay literal na nilunod mo ang sarili mo sa kalungkutan. Pasimple niyang sinulyapan ang katabi. Nakatingin ito sa karagatan na itinago na ng kadiliman. Dahil walang buwan sa langit ng gabing iyon. Tumingin siya sa unahan bago nagsalita. Thank you for rescuing me. Sumimsim siya ng alak na isinali nito sa basong hawak niya. 3 taon kong tiniis na mamuhay sa kalungkutan. At sa loob ng panahong iyon ay hindi sumagi sa isipan ko kahit isang beses man lang na wakasan ang sarili kong buhay. You are strong. Stronger than most people think. Pero hindi pala ako ganoong katapang. Kanina, habang lumulubog na ako sa tubig, ay nagbalik lahat ng magagandang alaala ng buhay ko. Mga alaalang kinalimutan ko sa loob ng 3 taon. I've been a coward for 3 years. Hindi ka duwag. Dahil hindi mo tinakasan ang sakit. Ewan kung imahinasyon lang ni Margaret ang paghanga sa boses nito na parang unawa. Tumikim ang binata nang hindi siya umimik. May kilala akong tao, katulad mo, ay iniwan din siya ng lalaking mahal niya. Ang kaibahan niyo lang, hindi namatay ang mahal niya, kundi binalikan ang pamilya nito. Dahil sa hinanakit, sinira ng babaeng iyon ang buhay niya. Ginawa niyang tubig ang alak sa pag-asang makakatulong iyon para makalimot siya
Nang hindi iyon umubra, nagpakamatay siya. She seems very important to you. She is. She was. Mas maswerte ka kesa sa kanya. Siguro nga. Naisip kong 3 taon ng buhay ko na sinayang ko. Living like a zombie. I suddenly wanted to live. Pero ang tanong ay paano? You can start living now. You deserve to be happy. I want to see your lovely face smiling and your kind eyes glowing in happiness. Napatingin siya kay Francis at hindi nakatakas sa kanyang butil ng luha na nasa sulok ng mata nito. Hindi niya napigilan na damhin ang gwapong mukha ng lalaki. May pakiramdam siya na nawalan din ito ng minamahal. Babawiin na sana ni Margaret ang kanyang kamay, pero hawak na nito iyon ng mahigpit. Not yet. Noon ko pa gustong maramdaman ito. Nang makita kitang umiiyak sa Hong Kong, gusto kong halikan ang bawat butil ng luha mo. Sabi nito sa mahinang boses, pero malinaw sa kanya ang mga salitang binitiwan nito. Hindi siya kumilos ng dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Kusang napapikit ang mga mata niya nang maglapat muli ang kanilang mga labi. Nabitawan niya ang hawak na baso. Ang mga bisig niya ay kusang pumaikot sa liig ng binata. Nagsimula siyang rumusponde sa halik nito. Naramdaman niyang binuhat siya ng binata. Wala na siyang pakialam. Handa na siyang ipaubaya ang sarili sa kakaibang pangangailangang nabuhay sa pagkatao niya. Where we are going? Tanong niya. Hindi iyon ang daan pabalik sa hotel. I am taking you to a special place. Bulong nito. Isiniksik na lang ni Margaret ang mukha sa malapat ng dibdib ng binata. Sa isang cabin sila tumuloy. Ibinaba siya nito sa ibabaw ng kama. Hinawakan nito ang pisngi niya. Mahal kita, Margaret. I want to make love to you now. You want to make love to me? That's different. You don't love me. Naawa ka lang sa akin. Hindi nag-iisip na sinabi niya. Hindi ikaw ang tipo ng babae na kaawaan lang. I love. Hindi na nito nagawang tapusin ang sinasabi dahil hinilan niya na ito at siniluhan ng halik ang mga bibig nito. Pakiramdam niya ay kaya niyang gawin ang lahat sa ngayon dahil walang mapagsidlan ang kakaibang tuwa ang nararamdaman ng puso niya. Sinubukan niyang iparating dito ang kaalaman niya sa paghalik at tila natutuksong nanatili itong parang tuon. Titigil na sana niyang ginagawang paghalik dito nang lumipat sa batok niyang isang kamay nito at isa pa ay humapit sa katawan niya papalapit sa katawan nito. The next moment, she found him lying on top of her. We can still stop if you want. Humihingal na sabi ng binata nang tumigil sa paghalik sa kanya. Sa halip na magsalita, ay kinabig niya ang binata para halikan. He took that as her answer. Maingat pero sigurado ang mga sumusunod na kinilos nito. When he took her ay sinubukan niyang itago ang kirot na nararamdaman. She wanted to make him believe that she was an expert in bed, like him. Pero nabigo siya. Iniisip niyang pinagtatawanan siya nito. Pero masuyo siya nitong niyakap. Mas naging maingat ito sa pagkilos sa ibabaw niya. Hanggang sa tuluyang mawala ang sakit ng kanyang nararamdaman. At sabay nilang narating ang sukdulan. Nang mahiga sa tabi niya ang binata, ay ipinikit niya ang mga mata at nagpanggap na natulog. Naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi nito sa sulok ng kanyang bibig.
Makalipas ang ilang sandali, napantay ang paghinga nito at di ito kumikilos, ay iminulat ni Margaret ang mga mata para lamang mamilog ang mga iyon nang makitang nakatitig sa kanya ang binata. "My lovely doctor, you're blushing." Tukso nito sa kanya. Habang nakatitig sa mukha nito, isang bagay ang nakumpirma niya. "I love this man." At labis ang ginawa niyang pagpigil para lang hindi maisatinig iyon. Parang bago ang lahat sa kanya. Ang tumawa. Ang makipag-usap sa ibang tao na walang pag-aalinlangan. Ang mapangiti sa mga pagkakataong napalingon siya sa binata nang walang guilt na nararamdaman. May mga kumukuha ng litrato nila. Nang banggitin ng binata sa kanya ang tungkol sa charity event, ay pumayag agad siya. Hindi naman siya nagsisi na sumama siya dito. May sharing, gift-giving, at hunt for happiness. Parang magpapamilya ang turingan ng mga dumalo. Marami sa mga nakausap ni Margaret ang nawalan din ng minamahal. Iniwan, hiniwalayan. Sa maraming pagkakataon, ay tagapakinig lamang siya. Sa bawat kwentong naririnig ni Margaret, ay napapagaan lalo ang loob niya. She was not alone. Hindi lang siya ang nasaktan, kaya wala siyang karapatan. Umakto na parang siya ang pinakawawang babae sa buong mundo. Nang magdapit hapon, ay naghanda na ng mga dumalo para umalis. "Bakit ka nakangiti ng ganyan?" Tanong niya sa binata, nang hindi pa rin napapalay sa mukha nito ang ngiti. "Nakakahawa kasi ang ngiti mo," sabi nito. "Totoo ba iyan? O binubola mo lang ako?" "Seryoso ako. I mean, ang ganda ng ngiti mo. Mas tumingkad ang ganda mo. Simula nung mas madalas ka nang ngumiti." Ipinakita sa kanya ng binata ang kuha nitong litrato niya. She was smiling in the pictures. "Kaya pala hindi ka nakipag-usap sa mga participants kanina. May iba ka palang pinagkakaabalahan." Kinuha niya ang kamera mula sa binata at tiningnan ang mga mukha nito. "I promise, I'll never make you cry." Hinaplos nito ang pisngi niya. "Hinding-hindi ko na makakalimutan ang ngiti mo." Bulong nito, bago binaba ang kamay para kabigin siya. Wala siyang naramdamang pagkakaasiwa sa ginawa nito. Sa halip, pakiramdam ni Margaret ay ligtas siya. Hindi sila nag-usap tungkol sa namagitan sa kanila. Pero kontento ang dalaga kung anumang meron sila ngayon. At sinabi ng binata na mahal siya nito, di ba? Hindi siya nito basta lang iiwan. Nang humarap sila sa dalampasigan, ay papalubog na ang haring araw. "Thank you." Walang mapagsidlan ang tuwa sa puso niya. Ilang sandali pa, ay kusang kumawala siya sa pagkakayapos ng binata. May bagay na dapat noon pa niya ginawa. Mabilis niyang tinanggal ang kwentas na suot. "What it is?" tanong nito sa kanya. Itinaas niya ang kwintas sa pagitan nila. Nakasabit doon ang engagement ring niya. Isang pangako ang pinanghahawakan ko. "Margaret, you don't have to do this." Dapat ay noon ko pa pinalaya si Ferdy at ang sarili ko, sabi niya. At pagkatapos ay itinapon sa dagat ang kwintas kasama ang sinising na pendant. Goodbye. Sa ngayon, ay handa na siyang magsimula ng bagong alaala. Sabi nga ng mga kausap niya, dapat na siyang mag-move on. Matagal na dapat niya iyong ginawa. Nang ibaling niya ang tingin sa lalaki,
ay wala na ang ngiti nito. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Gustong magsalita ni Francis, pero kasamang inanod ng kwintas ng dalaga ang kanyang tapang. Akala niya ay madali lang ang lahat, pero hindi pala. Ngayon ay natatakot siyang baka hindi niya mapanindigan ang lahat. Baka hindi niya matupad ang pangako kay Margaret na hindi ito paluluhain. Paano kung siya rin ang bumura ng mga masayang ngiti na ibinalik niya sa magandang mukha nito? Pinanood niyang tumakbo si Margaret at nagtampisaw sa tubig. She looked so carefree. Malayo sa babaeng nakita niya sa Hong Kong. Ma, I'm sorry. Mahal ko na po ang anak ng taong nanakit sa inyo. Nang lumingon si Margaret sa kanya, ay isang matamis na ngiti ang nakapaksil sa labi nito. Mabilis na nakunan niya ito ng litrato. Nagtagumpay ka na sa misyon mo, Francis. Hindi na niya nakita ang sarili na naghihintay sa altar. Wala siyang karapatang paabutin doon ang relasyon nila. Dahil baka masaktan muli si Margaret kapag nalaman nito ang totoo. Kaya habang maaga pa, ay gagawa na siya ng paraan. Dahil sa galit, ay nabulag siya sandali. Gusto niyang maghiganti sa ama ni Margaret sa lahat ng mga bagay na gusto nito. Nang makilala niya ang dalaga, ay nabago ang lahat. Para siyang bangka na sandaling nadala ng alon. Pero nang maglaon, ay nagawang umayos ng takbo. Kumakaway si Margaret sa kanya. Gumanti lang siya ng kaway. At sininyasan itong tumingin sa camera. Tonight, he would make feel her how important she was to him. Pagkatapos, ay magsisimula na siyang mag-move on. Simpleng dinner lang ang gagawin nila. Pero hindi siya magkantatuto sa pag-aayos ng sarili. Gusto niya maging maganda sa harapan ni Francis. It was like being on a first date again. Isang puting tube dress ang pinili ni Margaret at pinarisan niya ng pulang stilettos. Kanina pa siya nakatitig sa refleksyon niya sa full-length mirror, pero hindi pa rin siya makontento. Nagre-retouch siya ng lipstick nang makarinig ng sunod-sunog na katok sa pinto. Si Francis ang napagbuksan niya at automatikong gumuhit ang isang ngiti sa mga labi nito. He was so handsome in his black long sleeve and gray slacks. Isang humahangang tingin ang ibinigay nito sa kanya, melting her heart again. Shall we? Tumango siya. Pumaikot ang kamay nito sa kanyang baywang nang naglalakad na sila sa pasilyo sa labas ng kanilang suite. Sumakay sila sa elevator. Akala ko ay magkakapunan lang tayo. Sa baba ang restaurant, di ba? Magdi-dinner tayo in a special place. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi ang special place ang iniisip mo ang pupuntahan natin. Naaaliw na sagot nito. She rolled her eyes at him. Bumukas ang elevator sa isang malawak na silid na may dim lighting. Nang lumabas sila at maglakad ay tumambad kay Margaret ang puting rose petals na nakakalat sa sahig. Ano ito? A surprise for a lovely lady. Nakaalalay ito sa siko niya. Iginiya siya nito sa isang mesa na nakaset up malapit sa glass windows na nagbibigay ng magandang view ng karagatan. Nagdasal muna sila bago kumain. Nagsimula na siyang sumubo pero nanatiling nakatitig lang si Francis sa kanya. May dumi ba ako sa mukha? Ibinaba niya ang hawak na kubyertos. Bakit kanina ka pa nakatingin? Naisip ko na. Paano kung hindi tayo nagkita sa Hong Kong? Paano kung hindi ko nabili ang hospital ninyo? Kasama kaya kita ngayon? Kung hindi na hospital si Papa, baka nasa Cebu pa rin ako.
Nagre-report sa consultant ko at nag-a-admit ng mga makukulit na bata. I'm sorry about... Hindi itinuloy ni Francis ang sasabihin. Don't be. Nakapag-isip na rin ako. In a way. Blessings in disguise. Ang pagkakasakit ni Papa. Nagising ako na hindi tamang tinitikis ko sila. At ang sinisisi ko sa pagkapatay ni Ferdy. May kasalanan ako sa nangyari. Kung hindi ikaw, may ibang tao marahil ang makabili ng hospital. At baka wala na talagang pag-asa na mapapasa amin pa ulit iyon. Alam kong napabayaan din ni Papa ang pagpapatakbo doon. Kaya nangyari iyon. Hindi mo naman intensyon na saktan ang pamilya ko. Diba? Hindi na ito na kontento pa. Pagkatapos kumain, ay sinamahan siya ng binata sa silid niya at nag-usap sila tungkol sa propesyon niya. Marami din siyang nalaman tungkol dito. Maya-maya, ay kinuha ni Francis ang cellphone nito at nagpatugtog. Hindi ko nagawang makipagsayaw sa iyo sa welcome party para sa akin. May I have this dance, Margaret? Sure. Tinanggap niya ang nakalahad nitong kamay. Ipinatong ng binata ang mga kamay niya sa balikat nito at hinawakan siya sa baywang. Kung yelo lang ako, malamang natunaw na ako. Sabi niya ng patuloy lang ito sa pagtitig sa mukha niya. Kung yelo ka, ikaw na siguro ang pinakamahal na yelo na mabibili sa tindahan. Balik nito. Nang matapos ang musika, akala niya ay magpapaalam na ito para magpahinga sa sarili nitong silin. Pero hindi pa pala natapos ang sorpresa nito para sa kanya. Ano na naman itong pakulo mo? Pumayag siya nang magpaalam si Francis na lalagyan siya ng piring. Just wait. Malapit na tayo. Inalalayan siya nito habang naglalakad sila. Nang tanggalin ni Francis ang piring sa mga mata niya, ay nasa loob na siya ng silid nito sa kanilang suite. Tumambad sa kanyang ilang larawan niya na nakasabit sa dingding. Iba't iba ang laki niyon. Iba't ibang anggulo. Pero sa lahat ng iyon, kapansin-pansin ang makina niyang ngiti. This picture, kanina ko lang kuha yan. Hobby ko ang photography. Sabi mo nga. Tiningnan niya ito upang tahimik na ipaabot ang kanyang pasasalamat. Napaluha siya ng saya nang mapatingin muli sa larawan. Nagbalik na ang ngiti niya. Akala niya hindi na siya magiging masaya. Muli kahit kailan. Gusto kong araw-araw kang nakangiti. Napapikit siya nang ma-realize na si Francis ang pangunahing dahilan kung bakit siya nakangiti ngayon. Nang imulat niya ang mga mata ay katabi na niya ang binata na kanina na nasa likuran niya. Halos gahibla na lamang ang layo sa mukha nito sa kanya. The last time I saw you crying, I ended up kissing you because I was jealous. This time, you should know it's more than mere jealous. In a moment, Francis was kissing her. Parang may hinahanap ito sa halik na iyon. At sinubukan niyang tugunan ang pangangailangan nito. Sinubukan niyang iparating dito sa pamamagitan ng katugong halik at yakap ng pasasalamat at pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Nanguyapit ang kanyang mga kamay sa liig ng binata. Hinapit nito ang katawan niya. He led her to the bed, and she found herself under Francis' masculine body. Her hands move as if they have a mind on their own. He cupped her breast, and she could feel his hardness on her stomach. Nadinig niya ang pag-ungol nito. Tumigil ito sa paghalik sa kanya, at ikinulong ang mukha niya sa mga palad nito. Tinitigan siya ni Francis para bang iyon na ang huling ng pagkakataon na magagawa nito iyon.
We need to stop. Bakit? Nalilitong tanong niya. They both wanted each other. Don't make it difficult for me, Margaret. Sabi nito. Ipinaibabaw siya nito. Am I? Tukso niya. Mukhang kayang-kaya mo naman akong tanggihan. Kunway nagtatampong sabi niya. Kumilo siya para mahubad ang pang-itaas nito. Wala siyang pakialam kung saan iyon bumagsak. Pinadaan niya ang mga daliri sa hubad na dibdib ng binata. Sinundan ng mga labi niya ang dulo ng kaniyang mga daliri. Napaungol ito at mabilis siyang ipinailalim sa matipuno nitong katawan. Damang-dama niya ang mabilis na tibok sa kanilang mga dibdib. Hindi alam ni Margaret kung puso nito o kanya ang naririnig niya. Magkatulong silang nag-alis ng kanilang mga suot. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinuhubad ang pantalon nito. Ibinaon nito ang mukha sa kanyang dibdib. Inangat nito ang tingin sa kanya. You don't know how much I want you, honey. Bulong ni Francis sa kanya. 4 years. Akala ko ay wala nang darating na tulad mo. Ako rin. Akala ko ay hindi ko na magagawang mabuhay ulit. But you came into my life. Sagot niya. Kitang-kita niya ang pangangailangan sa mga mata ng katipan. Please, I need you. Bulong niya. Hinanap nito muli ang mga labi niya at mapusok siyang hinalikan. Damang-dama niya ang mainit nitong dibdib sa ibabaw ng sa kanya. Hindi niya namalayang sumasabay na rin siya pala sa pag-indayog ng mga balakang nito. Napasinghap siya nang muli nitong idiin ang mga daliri sa pagitan ng mga hita niya. Naipalibot niya ang mga binti sa mga hita nito, samantalang nakayakap sa likod ng lalaki ang isa pa niyang braso. Nag-umpisang manginig ang katawan niya nang mas bumilis pa ang paggalaw ni Francis sa ibabaw niya. Napasigaw siya nang maabot niya ang sukdulan at naramdaman niya ang init nito sa loob niya. Narinig ni Francis ang mahinang paghilik ni Margaret habang nakahilig ito sa dibdib niya. Para itong batang napahimbing. Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa magandang mukha nito. Hindi niya ito makakalimutan. Sana ay hindi magbago ang ngiti nito kahit wala na siya. Sana ay hindi ito gaanong masaktan kapag nalaman nito ang totoo o ang dati niyang motibo. Dahan-dahan siyang umalis sa kama. Nagbihis at hinagip ang kanyang cellphone. Nalaman niya mula sa update ni Ronan na nakaka-recover na ang ama ni Margaret. Nakalabas na ito ng hospital at pinasigla ng balita mula sa anak nito na hindi na nanganganib ang hospital. Kung alam lang nito ang isinakripisyo ni Margaret para lang mabawi ang institusyon na mahal nito. Pag naiisip niya iyon, ay gusto niya magalit sa ama ni Margaret at sumbatan ito sa lahat ng iniisip niyang kasalanan nito sa kanya. Pero kung hindi yun ginawa ni Margaret, may pag-asa kaya na magkalapit sila ng dalaga? Isa pa, mahal na mahal nito ang ama. Siguro panahon na para unawain niya ang magulong damdamin na iyon. Ang emosyon na pinaniniwalaan niyang tumapo sa buhay ni Sofia, na labis din nagmahal sa ama ni Margaret. One of these days, pagganap na itong magaling, kakausapin niya ang matanda. Alang-alang kay Sofia, ang babae na kinikilala niyang ina. Anak siya sa pagkabinata ng yumaong ama niya. Hindi niya nakikilala ang tunay na ina. Pero minahal siyang labis at itinurong na anak ni Sofia. Ang alam niya, dati niya itong tagapag-alaga na pinakasala ng papa niya. Nang mamatay ang kanyang ama,
Pinaibig ng ama ni Margaret, si Sofia. Nagkalabuan noon ito at ang asawa nito. Nasa ibang bansa si Francis noon at nag-aaral. Huli na nang malaman niya ang tungkol sa affair ng dalawa at ang pang-iiwan nito kay Sofia. Ang best friend ng Mama Sofia niya ang nagkwento ng lahat sa kanya. Pero nang dumating si Margaret sa buhay niya, nauunawaan ni Francis kung bakit parang gusto niyang kalimutan ang lahat ng plano niyang paghihiganti, alang-ala sa babaeng iniibig niya, si Margaret. Nakahanda na ang mga gamit niya sa cabin. Doon na lamang siya magmamalagi hanggang sa pag-alis niya bukas ng maagang maaga. He took one last shot for her using his phone. Isa-isa niyang maingat na ikinuha ang mga larawan nito sa dingding para baunin ang mga iyon. Bago siya tuluyang umalis, ay hinalikan niya ang dalaga sa noo. Sana lang ay mapatawad siya nito. Tama na ang ilang linggo na naging parte siya ng buhay nito. Ang buong akala niya noon ay makasarili siya, na si Sofia lang ang babae sa buhay niya. Nagawa nga siyang iwan ng sarili niyang ina dati, di ba? At ang mga babaeng nakikilala niya. Alam niyang malaking apil sa mga ito ang kabataan niya, ang karisma ng kanyang ama, at higit sa lahat ang pera at kayamanan niya. Pero kay Margaret, handa siyang kalimutan ang sarili. Kahit ang babaeng nag-aruga at nagpalaki sa kanya, pati ang milyon-milyong investment ng ilang taon niyang pinaghirapan, ay handa siyang isuko para sumaya ito. Magaan ang pakiramdam na bumangon si Margaret ng araw na iyon. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang maalala ang nagdaang gabi. Nakatulog siya ng mahigpit sa yakap ni Francis. Lumamlam ang kanyang mga mata nang makitang wala sa tabi niya ang binata. Bumangon siya at inilibot ang tingin sa buong silid. Wala na ang mga pinagbisisan nito nang nagdaang gabi. Wala na pati ang mga larawan niyang kuha nito. Napuno ng di magandang pakiramdam ang kanyang dibdib. Nang tumawag siya sa reception, ay hindi na niya kinakailangang magtanong. Nang mag-register ang room number niya sa caller ID ng hotel, ay in-inform siya ng staff na nag-check out na ang kasama niya sa suite. Pero bayad iyon hanggang sa gusto niyang magstay. Hinagilap niya ang cellphone at sinubukang tumawag sa numero ni Francis. Pero hindi niya ito makontak. Ang sabi ng front desk, may iniwan daw na sulat para sa kanya ang binata. Nang manghimig niya ang sarili at nakapag-ipon siya ng sapat na lakas ay bumaba si Margaret para kunin ang sulat. Umaasa siya na may importanteng meeting lamang si Francis, kaya hindi nito na nagawang magpaalam. Babalik din ito, hindi ba? Maikli lamang ang mensahe ni Francis. It was a goodbye letter. Ramdam na ramdam niya iyon. The words in it sounded so cold and businesslike. Malayo sa init na naramdaman niya sa piling nito kagabi. Sinabi rin ng hotel staff na nakikipag-appointment sa kanyang abogado ng lalaki, si Ronan. Iniabot sa kanya ng abogado ang isang brown envelope. Nandyan sa loob ang mga papeles na kailangan para mailipat sa pangalan mo ang shares ni Francis sa hospital. May sulat din siya para sa iyo dyan. Ako na ang humihingi ng depensa. Hindi lang talaga masabi ni Francis ng harapan kung bakit kailangan niyang lumayo sa iyo. Hindi ko matatanggap ito. Matapos niya akong paasahin, ay ito lang ibibigay niya sa akin? Nasaan na ang kaibigan mo? Nagpipigil na tanong niya. Margaret, basahin mo muna ang sulat niya. Maybe then you'll understand.
At sana, kung talagang may malasakit at pagtingin ka sa kaibigan ko, ikaw ang gumawa ng paraan para magkalapit kayo. Umismid siya. Pagkatapos ng pang-iiwan niya, sa tingin mo, madaling gawin ang sinasabi mo? He loves you. Sana sapat na ang dahilan na iyon para maging madali ang lahat. 6 months later, isinilid ni Margaret sa pouch ang sulat na iniwan ni Francis sa kanya. Namemorya na yata niya ang bawat salitang naroon dahil sa kababasa niya. Pero hanggang ngayon, ay wala pa rin siyang balita sa binata. Maging si Rona na nangako na tulungan siya, ay tahimik pagdating sa kay Francis. Itinuon niya ang pansin sa malawak na hardin. Namumukadkad ang mga makukulay na mabulaklak at orchids. Tila inagaw ang lahat ng kulay sa buhay niya. Siya na ang namamahala ng hospital nila. Katuwang niya ang abogado ng pamilya nila. At ganoon din ang papa niya. Bagaman mas madalas ay nasa bahay na lamang ang huli kasama ang mama niya. Kapag nag-iisa siya at namamahinga, ay si Francis ang laging laman ng isipan niya. Mabuti na lang at tambak ang trabaho ng dalaga sa hospital. Kaya nakakatakas siya sa labis na pag-aalala sa binata. Iha, napansin kong malalim ang iniisip mo nitong huli. Ang mama ni Margaret ang nagsalita. Marami lang pong trabaho sa hospital. Dahilan niya. Sigurado ka? Tinabihan siya nito sa swing sa hardin. Nag-isip siya ng sandali kung ipagtatapat ang damdamin niya dito. Ayaw niya sanang magsalita dahil baka masaktan ang mama niya. Ma, may kilala po ba kayong Sofia? Walang pagkabigla o sakit na lumarawan sa mukha ng ina. Simpleng pagtango ang ginawa nito. Siya ang nobya ng papa mo bago kami ikasal. Po? Hindi marahil alam iyon ni Francis. Wala iyon sa sulat nito sa kanya. Napilitan silang maghiwalay dahil ipinagkasundo kaming ipakasal ng papa mo ng mga magulang namin. Natutunan akong mahalin ng papa mo sa pagdaan ng mga taon at nagpapasalamat ako doon. Ikaw ang naging bunga ng pag-ibig namin. Pero muli silang nagkita nang namatay ang asawa ni Sofia. Nasaktan po ba kayo sa pagtataksil ni Papa, Ma? Siyempre, tao lang naman ako. 1 taon din ang itinagal ng affair nila. Alam kong hindi ako ang perpekto. Tiniis ko ang lahat. Alang-alang sa iyo. Bata ka pa noon. Ayaw kong mawalan ka ng ama. Isa pa. Matagal ko nang natanggap na baka hindi niya ako kayang mahalin nang kasing tindi ng pagmamahal niya kay Sofia. Pero mahal na mahal ko siya. Kaya tao ko siyang tinanggap nang inamin niya ang pagkakamali niya. Ang mahalaga ay binalikan niya tayo. Ma, hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin dito. Gusto niyang isipin na sila ang mas mahal ng papa niya dahil sila ang pinili nito. Hindi lang dahil iyon ang tamang gawin. Mahal ka ni Papa. Mas mahal ka niya kaysa kay Sofia dahil ikaw ang pinili niya. Malungkot lamang itong humiti. Tila hindi kumbinsido. Kung may isang tao ang makagagawa niyon, ang papa lang niya. Minsan, nawawala na rin si Margaret ng pag-asa. Sa sinabi ni Rona na mahal siya ni Francis, paano siya maniniwala? Ni hindi yata siya gustong makita ng lalaking iyon. Nagagawa siya nitong tiisin. At kung pakiramdam ni Francis ay may atraso ito sa kanya, bakit hindi ito personal na humingi ng tawad? Bakit dito idinaan sa sulat? Kalahating taon na ang nagdaan.
Hindi ba ito natatakot na baka tuluyan siyang makalimot? 2 months ago, may bumisita sa papa mo, anak ni Sofia. Gulat na napatingin siya sa ina. Si Francis? Hinaplos ito ang pisngi niya. I know, Iha. Hinihintay lang kitang magsalita. Ayaw lang kitang masaktan. Napabuntong hininga siya. I'm sorry, Mama. Sorry kung mahal ko siya. Ayaw kong saktan kayo. Pero kung babalikan niya ako, hindi ko yata kayang pigilan ang sarili ko. Pero baka nangangarap lang ako ng gising. Pinagsalikop ng ina ang mga kamay sa kandungan nito at tumingin sa unahan. Sa tanim nilang mga rosas at orchids. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa kanyang mama. I felt bad about what happened to his mother. I feel sorry towards him. Hanga ako sa lalaking mahal mo, Margaret. Dahil buo ang loob niyang inamin ang galit niya sa papa mo. Sinabi rin niya sa amin ang tungkol sa kasunduan ninyo. Mama, niyakap siya nito. Salamat, anak. Salamat sa sakripisyo mo para sa amin ng papa mo. Pero bilang ina, sasabihin kong hindi mo dapat ginawa iyon. At kung hihingin iyon muli ng pagkakataon, sana wag mo nang itataya ang ganoon ang sarili mo. Napayakap na rin siya rito. Wala akong pinagsisihan sa ginawa ko, Mama. Patawad din kung tiniis ko kayo ng ilang taon. Tuluyan na siyang napaiyak. Iha, wag mo nang isipin iyon. Ang mahalaga ay magkakasama na ulit tayo. Matipid na pananalita ni Francis. Pero nakuha ko ang ekspresyon na lumayo siya. Dahil ayaw niyang mamili kung sakaling hindi namin siya matanggap. No, Mama. Hindi niya lang siguro ako ganoon kamahal. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magdesisyon. Pero kung sakaling dumating ang panahon na kailangan mong pumili, sa kaligayahan mo at sa amin ng papa mo, choose your happiness. Kung saan ka masaya, ay doon na din kami. Tama ang mama mo. Nawala ka na sa amin, Margaret. We can't afford to lose you again. Sabi ng ama niya na mukhang kanina pa nakikinig sa kanilang mag-ina. Tumayo si Margaret para pumesto ito sa swing. Naupo ito sa tabi ng mama niya. Niyakap niya ang dalawa bago umayos ng tayo. Thank you, Papa. Naroon ang pagpapasalamat niya sa ama sa pagmamahal nito sa kanyang ina at sa pagpili nito sa kanila. Nakita niyang kumislap sa luha ang mga mata ng kanyang papa. Pumunta si Margaret sa hospital dahil may kukunin siyang mga dokumento na inire-review niya. Abala siya sa pag-check up ng ilang financial statement nang pumasok ang sekretarya niya para sabihing may panauhin siya. Nagliwanag ang mukha niya nang makita ang tinutukoy nito. Ang dati niyang kaibigan na si Derek. Niyakap siya ng lalaki at nagkamustahan sila. May inilabas ito mula sa bulsa na suot nitong jacket. Wedding invitation iyon. Donna and Derek, magpapakasal ka na? Again. And this time, it is going to last forever. Yumakap siya dito. I am happy for you. Nasa ganoon silang posisyon nang makarinig sila ng pagtikim. Mukhang nakaabala yata ako, sabi ng bagong dating. Humiwalay siya kay Derek. Attorney, pauwi na ang sekretarya mo. Kaya ang sabi ko, ako na ang bahalang magpatuloy sa sarili ko. Magkakilala naman ang dalawang lalaki at nagpaalam na kaagad si Derek sa kanila. I've got good news for you, sabi ni Rona nang silang dalawa na lang. Have a seat. Thank you.
Iniabot sa kanya ng lalaki ang isang puting envelope. Ito lang ang maitutulong ko. I leave the rest to you. Iyon lang. At nagpaalam na ito. Nagpasya si Francis na bumalik sa Hong Kong. Binuksan niya ang cellphone. Nang ma-unlock iyon, ay natutulog na mukha ni Margaret ang tumambad sa kanya. Sabik na siyang makita muli ang dalaga. 6 na buwan din niyang itiniis na hindi magpakita dito, hoping na paninindigan niya ang lumayo. Pero baliwala lang pala ang pag-iwas niya. Dahil sa loob ng panahon na malayo siya dito, ay hindi ito nawala sa kanyang isipan. Inubos niya ang natitira sa coffee cup niya. Nang ibaba iyon ni Francis, isang pamilyar na figura ang nahagip ng mga mata niya. A woman wearing a floral dress. 3 days ago, ay parang nakita rin niya ito. Noong una, iniisip niya na mamalikmata lamang siya. Nang pangalawang beses, pumikit siya. At pagmulat niya, ay wala na ito sa kinatatayuan niya. This time, ay hindi niya hahayaan na maglaho na naman itong bigla. Nang nasa kalagitnaan na siya ng Avenue of Stars, ay nawala ang sinunsundan niya. Pero may batang babae siyang nakitang nakaupo sa lugar kung saan niya nakitang umiiyak si Margaret noon. Gusto man niyang putulin ang pagdaloy ng mga alaala nito, ay hindi siya nagtagumpay. Ayaw sumunod ng utak niya. Pagharap ni Francis, ay may nabangga siya. Mabilis pumaikot ang kamay niya para saluhin ang malambot na katawan sa harapan niya para alalayan ito. I'm sorry, Margaret. Hi. Nakangiting bati nito. Hindi tumugon si Francis. Mabilis itong tumalikod at humakbang palayo. Binilisan niya ang paglalakad para makaagapay dito. Nang maunahan ang lalaki, ay hinarangan niya ang daraanan nito. Let's talk. Wala tayong dapat pag-usapan pa. Meron. You left me confused. That's hardly mature. Naipaliwanag ko na ang mga bagay na dapat mong malaman sa sulat na iniwan ko. At ako? Narinig mo ba ang sagot ko? O iniisip mo ba ang dadaanin ko din sa sulat? You are unfair. Sinubukan mong buhayin ang puso ko. Pero ikaw rin pala ang papatay sa huli. Come with me. Walang sabi-sabing hinagip siya nito sa braso. At inakay siya papalayo sa maraming tao. She found herself in his hotel room. Talk. I have 2 important things to tell you. First, I'm sorry for thinking that I am the unluckiest woman in the planet, when in fact your mother suffered worst. Second, I am proposing to you again. Marry me, Francis. This time for real. Hindi lang para sa hospital. Margaret, naiintindihan ko na ang lahat. Pero hindi tayo dapat magsakripisyo dahil sa pagkakamali ng mga magulang natin noon. Pumunta ako sa Zamboanga to visit your mother's grave and to ask for her blessing. Your parents won't. I also have their blessing. Hihintayin ko ang sagot mo hanggang bukas. Babalik na ako ng Pilipinas bukas. Pero hihintayin kita sa Avenue of Stars hanggang 10:00 ng umaga. Kung hindi ka dumating, ay hindi na kita hahanapin pa. Iyon lang at iniwan na niya ito. Napatingin si Margaret sa orasang pambisig niya. 1 minuto na lang. Malinaw ang pagkakasabi niya sa binata na maghihintay siya. Pero bakit wala pa ito? Hinawakan na niya ang handle ng maleta niya. It was time for her to go. Pumara siya ng taxi.
Hawak niya ang cellphone niya. Pwede siya nitong tawagan. Pwede siyang gumawa niyon. Pero pinipigilan niya ang sarili. Baka lalo lang siyang ma-disappoint. Laging naka-off ang cellphone ni Francis pag kinokontak niya ito. Nang mararating na nila ang airport, iniabot niya sa driver ang bayad at sinabihan ito in English na tulungan siyang ibaba ang mga bagahe niya sa trunk. Hindi niya ito binigyan ng ekstrang bayad dahil sinadya yata niyang dumaan sa malayong rota kanina. Nauna na siyang bumaba. Ito na talaga ang huli. Sabi niya sa sarili bago tinawagan ang numero ni Francis. Nagre-ring iyon, pero walang sumasagot. Nagre-ring din ang cellphone sa likuran niya. Humarap siya para sabihan ang taxi driver na nagre-ring ang cellphone nito. At nagulat siya nang si Francis ang tumambad sa kanya. Nakasuot ito ng uniforming pang taxi driver. Parang slow motion ang paglapit nito sa kanya. Sa loob ng ilang buwan ng pagsusol searching ko, ay isa lang ang natutunan ko. Lahat ng bagay ay may timing. Dr. Margaret, ang timing ng pagkakakilala natin ay hindi maganda. Pero di ibig sabihin noon ay hindi na tayo para sa isa't isa. Sinadya kong kumontak kay Ronan, pero di ko akalaing nasa iyo ang loyalty ng isang iyon. At maagang makakarating sa iyo na nandito ako. Naunahan mo lang ako ng isang araw. Sinira mo ang timing ko. Nakapangako na ako na kapag nagkita tayo ulit, aayusin ko na ang pagpupropose ko sa iyo. Lumuhod si Francis sa harap niya. Anong ginagawa mo? Stand up. This is embarrassing. Hindi ito nakinig sa kanya. Wala akong dalang simsing ngayon. Dahil nasa Pilipinas pa, ang ipinagawa ko para ibigay sa iyo. Ang tanging dala ko lang ngayon ay kwintas. Tinanggal nito ang suot na kwintas na may star na pendant. Francis, bigay ito sa akin ni Mama. At sinabi niyang wala mang bulalakaw, ay magagawa ko pa ding humiling sa kwintas na ito. Ngayon ay ibinibigay ko ito sa iyo bilang pangako. Na hindi man matupad ang ibang hiling mo. Nandito naman akong lagi para maging sandalan mo. Doctor, will you marry me? Marami ng taong nakapalibot at nanunood sa kanila. Hindi man nakakaintindi ang ibang tao sa sinasabi ng binata. Ay umani pa rin ito ng suporta sa mga dayuhan na naroroon. Yes, I will marry you, Francis. Naluluhang sagot niya. Saka lang ito tumayo. At nang maisuot nito sa kanya ang kwintas, ay hinalikan siya nito sa labi. Akala talaga niya ay hindi siya nito sisiputin sa Avenue of Stars. I love you, Margaret. I love you, Francis. Thank you for coming into my life. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Francis at Margaret. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. Muli, maraming salamat po. Thank you and God bless everyone.